Nanggagalaiti po si Atty. Kapunan nung naglabas po ng documentary evidence itong depensa ni BP Sara na isang photocopy dahil tinawag ito na scrap of paper lang, sabi ni Atty. Kapunan, kasi kailangan na daw munang makita yung original copy ng GAA para ma-confirm kung talagang nanggaling yung dokumento na yun doon sa GAA. Pero kung inyong maaalala, nagpresenta po si Jerbil Luistro ng isang dokumento na galing kay Las Cañas ni hindi nga yun notaryado, walang pirma, at yun po galing po sa panibagong pagpapalit po ng affidavit. So kaya nga sila nagkasagutan doon ni Senator Robin Padilla, gawa ng ayaw sagutin nga ni Jerbil Luistro na kapag ang isang witness papalit-palit ng statement, maituturing nga itong sinungaling. Pero dito, inaalmahan ni Atty. Kapunan yung inilabas ng dokumento ng depensa ni BP Sara dahil ito daw ay photocopy lang. So, scrap of paper. So, narinig na natin yan doon sa defense team ni BP Sara nung inilabas nga ni Jerbil Luistro yung affidavit ni Arturo Las Cañas at ginamit yun ng NBI para daw doon sa grave threat na isinampa na reklamo kay BP Sara, kung saan nga raw di ba, nagbigay daw siya ng pagbabanta kay Bongbong Marcos at meron nga daw kapasidad o meron daw karakter ito si BP Sara na gawin yung mga bagay na yon dahil nga sa mga sinasabi rin ni Arturo Las Cañas doon sa kanyang affidavit. So ito, panoorin po natin ito yung pag-iyak po ni Atty. Kapunan sa paglabas nga ng dokumento ng depensa ni BP Sara na isang photocopy na nagsasaad nga doon na yung ginamit nga na mga expenses ipinasok po sa more on expenses. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin po. Nakapag-issue rin po kayo ng AOMs, tama? At least for the first and second quarter nung nandun pa po kayo. Yes, sir. Tama po. Apo. And kanina po, pinag-uusapan po natin yung mga disbursement vouchers ng DepEd, kung saan natukoy nyo doon na hindi compliant dahil MOOE yung nakasulat sa disbursement vouchers. Tama po ba? Naalala niyo po yun? Sinagot ko lang po yung tanong ni Atty. Lorna kanina. At ang sagot niyo po, natatandaan niyo po ba yung sagot niyo? Ay MOOE siya at hindi confidential funds. Yes po. Now, Mr. Witness, I will show you a page of the General Appropriations Act. Can I have that copy? And for reference, Your Honors, this is Exhibit D-1-14-DE, Your Honors. And D-1-42-DE for the defense. Counsel may approach the witness as well as counsel for the panel of prosecutors. Ito lang, titignan ko. So, dito po, sa page 376, volume 118, number 52, General Appropriations Act FY 2023, klarong-klaro po na ang confidential, intelligence, and extraordinary expenses is under maintenance and other operating expenses, which is the MOOE. Pero if I may clarify lang po kasi, Yes po. yung MOOE kasi is very broad. So Yes hindi po. lang confidential fund yung covered niya. Apo, we will get to that, Your Honor. Your Honor, please. DV. Saan nakasulat? Thank you. Kaya po dito, sa ating naging disbursement Your voucher, Honor, with due respect to counsel. yes, of With course. permission of Manifestation Attorney again in the Poa, yes. document. Again, this Observations and document, manifestations, counsel? Your Honor, this document violates the original document rule. First, it is a photocopy. It is not even a photocopy of anything that is certified, Your Honor. Although
under the original document rule, you can dispense with the presentation of the original. If you present the original first and then substitute a copy, because a copy, a photocopy, is now considered likewise, if properly authenticated, as an original. This is a scrap of paper, Your Honor. We don't even know. General Appropriations Act of who? Of which administration? And Yan ang dapat mo sabihin kay Jerby Luistro. Nung inilabas niya yung affidavit ni Arturo Las Cañas, na photocopy na nga pero wala pang notarized at hindi pa yun, kumbaga wala pang pirma. So yun yung malinaw o pinakamagandang example ng scrap of paper dahil nga hindi nga yun valid, gawa nga ng siyempre pinag-uusapan dito paglilitis, di ba? Trial, impeachment court. So lahat po diyan kailangan legal ang pinag-uusapan. Tapos ang ipinresenta ni Jerby Luistro photocopy ng affidavit ni Las Cañas na ilang beses nang pinalitan. So doon pala makikita niyo na yung iniiyak-iyak dito ni Attorney Lorna Capunan. Nung ginawa sa kanila yung ganyang diskarte, nagrereklamo siya na kailangan mo nang makita yung original ng dokumento, which is yung General Appropriation Act. Napakarahaba po talaga nun. Pero bakit daw yung portion lang o isang page lang po nung ng GAA yung pinresent po ng depensa at hinahanap niya ngayon yung original para daw malaman kung kaninong administrasyon daw yung pinag-uusapan dyan sa sa witness. Ang pinag-uusapan dito confidential fund. So ibig sabihin, administrasyon ito ni Bongbong Marcos. Hindi na to pwedeng lumayo papunta dun sa ibang administrasyon kasi ang susunod niyan administrasyon ni Pangulong Duterte. Sino ba Vice President ng mga panahon na yun? Hindi naman po si Inday Sara. So medyo humina yata yung pagkakaintindi rito ni Attorney Lorna Capunan dahil siguro ginagamit sa kanila yung ginawa nila doon sa depensa, which is nga yung pag-present sila ng mga dokumento na hindi nga notaryado, wala pang pirma. Yun yung malinaw na basura. So ito tuloy natin. consisting of how many pages yun on? Saan? This particular document, Your Honor, should not even be testified to because we don't know its provenance. For all we know, we don't know where this document came from. Your Honors, may I We comment? object, therefore, to this document, Maybe Your comment? Honor. What is the comment of Attorney Poa? Your Honors, the copy we are showing is actually a certified true copy of the Commission on Audit, certified by Davin E. Bakay. Your Honors. Certified true copy of the Yun lang. Yung kinuwang dokumento ni Attorney Poa ng depensa ni BP Sara galing mismo rin sa COA at ito ay certified true copy. So ibig sabihin ito winitness, pinatutuhanan na yung kopyang ibinigay sa kanila is same doon sa original copy. So wala nang wala nang lusot dito ang prosecution. Ito hindi ito gawa-gawa, hindi pinalitan, hindi ito tampered. Ito nanggaling mismo sa COA. Hindi kagaya nung naglabas si Jerby Luistro ng affidavit ni Las Cañas. Photocopy na nga, wala pang notaryado. Abogado pa man din yun. Alam na alam dapat yan. Siya dapat mas nakakaalam na ito kapag ganyang ang usapin, di ba, sa korte dadalhin, kailangan lahat yan notaryado para di ba, para ma-authenticate kasi patutunayan niya ng gumawa ng salaysay na yun, kung sino yung abogadong nagnotaryo, kailangan niyang i-authenticate na yung sinabi nung naggawa ng affidavit at nakasulat doon iisa. So dito walang kalusot-lusot dito si Attorney Capunan at ng prosecution dahil yung dokumentong hawak po ng depensa ni BP Sara certified true copy po ng COA. So malinaw na malinaw, parang lumalabas. Huwag mong gagawin sa iyo ang ayaw mong gawin sa iba. Mali. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw gawin sa iyo. So back to you guys. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.